So, si Kalingap Edu ang unang-una nating isasabak sa fun fact. Yes, hello. What's up, Edu? Kamusta? Gulat ako. Grabe ang intro mo. So, what's up, Edu? Kamusta? Okay naman. Ito. Ano pa rin? So, gusto kita ma-interview tungkol to sa, sa mga ginagawa mo pag mag-isa ka. Ito ay hindi bilang isang Kalingap Edu. Gusto ko tanongin kita bilang isang si Edu, ang pagkatao ni Edu. Okay ba? Okay lang ba? Okay naman. Okay, so Edu, pakilala ka muna. Siyempre, madami na tayong bagong sumusuporta sa atin. Hello po mga Kalingap. Ako po, Kalingap Edu po. Alalay ni Kalingap Rab. Isa sa K-Boys. Yan. Salamat sa suporta. Okay, ilang taon ka na, Edu? 27. 27 na po si Edu. And sa dami po ng mga sumusuporta kay Edu, ito na po siya. Tatanungin natin ng mga konting Sige, ready na tayo. pampa-good vibes na tanong. So Edu, sa magkakapatid, pang ilan ka? Panganay. Panganay, ilan ba kayo magkapatid? Dalawa lang kami. Okay. Babae, lalaki. So bilang panganay na kapatid, ano si Edu? Ako ay medyo strict ako kasi panganay ako parang mas pag panganay ba parang may responsibilidad ka sa sa bunso mo. At ganun medyo sa kanya medyo mahigpit. Okay. So ganun ka naman na parang may care ka sa kapatid Oo, mo? gano'n naman siyempre pag may care ka, medyo sisitayan mo siyempre para mas matuwid yung yung para kasi alam mo na yung mga nangyayari kaysa sa bata. So pinagbabawalan mo ba Siyempre. ang kapatid mo? Siyempre naman kasi kung importante sa yung tao dapat alam mo yan. Parang Alam concerned mo, ka? Oo. Tama. And bilang isang anak naman si Edu, anong klase kang panganay na anak? Parang strict ang parents ko dati sa amin at lumaki sa lola yan din nung hanggang siguro 6 tapos sa medyo sila mahigpit ng kaya medyo nasanay na ako sa ganun kaya hindi na ako parang kung ano sabihin nila sunod lang kasi hindi naman mas alam nila ang ginagawa nila para sa ikabubuti ko kaya sunodin ko na. So ngayon na matured ka na, malaki ka na, nakatulong ba yung pagiging mahigpit nila nung bata ka? Oo, kasi parang mas Naging disiplinado ka? Disiplinado at ganito ang pinalabasan. Ewan ko kung okay o hindi. So Edu, gusto ko lang itanong kung ano yung mga gusto mo at ayaw mo. Gusto ko at So, unang tanong ko, ano yung mga bagay na hindi ka mabubuhay sa araw-araw nang wala sa'yo? Katulad na, kunyari, cellphone, mga ganon. siguro sa sa internet kasi Internet? malaking bagay yun. Kailangan mo pag mag-edit. Malaking bagay na sa atin yun ngayon. Ganun. Hindi naman sa pag-edit, yung lang, kunting paglilibang lang din. Kasi sa atin, pag wala tayong pera, mas masarap minsan magpara sa search lang na kung ano sa internet. Nakakalibang din Okay, so internet ang kailangan mo sa buhay mo. Okay. So bukod doon, Ed, ano pa ba ang hinahanap mo? Or ano pa ba yung mga nakasanayan mong ginagawa? Hanggang ngayon paglaki mo ay patuloy mo pa rin ginagawa. Maglaro. Hindi ko talaga may parang, simula pagkabata ako, mahilig ako sa video games talaga. Parang, parang, sa gamer talaga ako So parang parte na siya ng buhay mo, Oo. ang Lahat games. ng games, parang, active ako sa mga games pag kahit yung games na yung sa pagbabasketball, yung mga ganyan. Games sa computer, talagang ako parang lahat. Okay. Gusto ko ng ganyan, active ako sa kasi halatado naman, medyo hyper naman ako pag ganyan ng Parang nagiging alive ka. ako nagiging ibang mood ko pag naglalaro ako Ang lumalabas yung pagiging yung... competitive Oo. ano naman ang mga pagkain na hindi mo gustong kainin simula bata ka hanggang ngayon? Kain. Lahat ko namang kinakain halos pero siguro matamis lang talaga, sobrang matatamis na ayaw ko talaga ng matamis. Mga dessert? Oo, yung nakain ako matamis pero wag yung sobrang sobrang tamis. At ako naiilang ako sa hindi ko gusto talaga. Okay. Parang nabara sa lalamunan ko And ano naman yung mga kagustuhan mo na paborito mo na na pagkain? pagkain mahilig ako sa prutas, Prutas. lipote,
Halos lahat ng prutas. Ano naman, gusto mo ba maanghang, matamis? Ay, oo. Manghang. Tsaka mga gulay. Sanay na ako sa gulay. Okay. Lahat. So dito naman tayo sa material na bagay. Ano yung parang gusto mong makuha o mabili? Mabili. Simula bata ka na hanggang ngayon ay parang pangarap mong makuha ito. Ano yun? Gusto ko siyempre magkaroon ng sariling parang bahay. Siyempre parang achievement yun eh. Parang may bahay na parang may naman na sarili na akong nakuha galing sa paghihirap ko sa mga pagtatrabaho kasi mahirap makuha eh. Kahit matanda ka na minsan eh. Wala ka pang ganun. Yung bahay at Yung lupa. ibang tao wala pang ganun minsan kahit matanda na. Nakikita natin yan sa mga tinutulungan sa minsan. At parang parang matagal ko na talagang pangarap din magkaroon ng mga ganong klaseng property. Okay. Sarap sa feeling. Anong klase naman ng bahay ang pangarap mo? Gaano kalaki o gaano Hindi kaganda? man malaki, parang kahit simple lang, parang kahit yung mga kasing ganda lang ng bahay yung pinapagawa nila Kalinga, parang ganun lang. Ang pabahay. Oo, parang ganun Simple lang. Oo. Hindi Okay. naman kailangan sobrang maganda talaga kasi hindi naman ako mahilig sa masyadong material na bagay. Itong bahay na ba to ay para sa sarili mo o sa magiging pamilya mo balang araw? Siyempre, pwede rin sa pamilya ko balang araw. Okay. Sa sarili muna, solo pa lang eh. So, ito naman pagdating sa sasakyan. Ano ba ang gusto mo? Hilig mo? Motor o kotse? Hindi nga ako pero dati mahilig lang ako sa bike pero nagkamotor ako. Ewan nagustuhan ko magmotor. Pero di ko pa talaga naiisip magkasasakyan kasi yung motor pa lang parang grabe na yung yung nagagawa sa akin kasi kahit saan na yung mga lugar na dadala ko ng motor ko at napakasaya. Hindi ko alam kung papalitan ko pa yung motor ko kasi parang Basta masaya ka na sa motor mo. okay na yun. Taka yung bike ko dati, kala ko okay kahit bike lang. Parang kakaiba pag may may sariling sasakyan na kaya kang dalhin kahit saan. Dati kasi pag sa bike lang, limited lang parang hanggang dito lang siguro, hanggang Basod, yun ang pinakamalayo mo mapupuntahan. Sobrang pagod pa. Tapos may dala-dala ka pa. Ay, di kaya yun. Sinubukan ko yung dati maglingap ng gano'n. Talagang ubos lakas ko. Okay. Tapos sa motor, masayang-masaya ka na. Ay, oo. Ang layo na nararating ko talaga. Paano kung subukan mong magkaroon ng kotse? Baka mas makapunta ka na sa mga lagpas na ng Cam Norte. Hindi ko alam. Kotse ka na. Hindi ko alam. Wala ka pa sa isip mo ngayon? Basta masaya ka sa motor mo. Oo, masaya sa motor ko. Okay na yan. Sapat na yun masyado. Tama. So Edu, next question naman. Ano ang mga style mo ba pagdating sa fashion? Sa fashion. Ano ang outfit mo lagi? Ano ba? Saan ka ba bumabase? Anong inspirasyon mo sa mga sinusuot mo? Parang sa mga napapanood ko lang sa mga Hollywood na yung parang medyo baggy. Hindi ako mahilig sa sobrang fit. Mapapansin mo. Bihira ako mag-fitted na Gusto ko relax lang sa madaling suotin. Komportable. Oo, kagaya nito. Mga suot mo, medyo loose lang ng konti. Malaki rin ito. Paano yan nag-gym ka na? Medyo magiging fitted na ang mga damit mo. Sumisikip na yung iba. Ang hirap ko ba rin? Pero maganda naman ang naging epekto ng pag-gym Ay, sa'yo. siyempre, ang ganda. Bukod sa gumaganda ang itsura ng katawan mo, ano ba na? Nadadagdagan ba ang resistensya mo? Pakiramdam mo mas nagiging ang stamina mo? Oo, mas maganda, mas lumalakas ang katawan ko. Mas di ako masyado mapapagurin minsan. Okay. Maganda. So, pagdating sa music, Edu, ano ang genre mo? Ano ang mga tugtugan mo lagi pa? Pag nag-iisa ka or pag natutulog ka, gano'n. Rock siguro. Rock, saka R&B. Ayaw mo ng mga love songs? Ewan na. Masyadong pang umalong. Ng mga old songs, mga oldies but Gusto ko yung goodies. nakakaano ng mood ko kasi pag nag-aaral ako, gusto ko yung parang nahahype ako Parang nare-relax ang pag-iisip mo, gano'n. Gusto ko kasi ginagamit ko minsan yung pag-music pag nag-aaral ako. Kailangan ko ng motivation. Tama. Papakinig ka muna. Effective ba yun na may sounds sa pasa? Ikaw naririnig habang nag-aaral? Effective ba Hindi, yun? gawa ko muna parang pagka masimula pa lang ako, makikinig muna ako ng konti. Parang, Bina-warm up mo? parang tinutune up ko sa ko yung isip ko. Okay. So, kinukondition mo.
Hanggang ngayon pa, Edu, ay patuloy pa rin ang pag-aaral mo sa... Ano ba yung inaaral mo ulit? Sa stock market. Oo, patuloy pa rin Oo yan. naman. Ano ba ang naging simula or bakit mo inaaral ang stock market? Ano ito? Para sa ano, kailangan ko ng ng income eh. At doon lang siguro ang nakita ko malakas ang possibility na na maka-accumulate na ng wealth ng ganyan. Tingin mo sa Before pa kasi nitong vlogging, matagal ko na yun, 2020, pa yata ako naiisip, 2015 pa, Oo, bago tagal na. magsimula yung crypto. Pag-aaralan ko ito, kailangan ko lang muna ng pera bago Tapos yun, nung nakasama ako dito, medyo nagkaroon ako ng pera, saka yung pang tuition fee para sa mga ganyan. At ginamit ko yung pera ko para mag-enroll sa mga sa mga seminars ng mga magagaling na trader. At yun, medyo parang pa lang in process pang. Okay. So may mga inspirasyon ka bang tao sa pag-crypto or sa stock market? May mga sinusundan kang tao? Madami. At yun yung mga successful na? Madami masyado. Sila, mga din sila, hindi mo kilala yun, mga talaga, mga Warren Buffett. So oo, kilala. Parang familiar naman siya. So yun yung mga tao na gusto mong maging katulad balang araw. Gusto ko maging ganun. Para, pag mo kasi parang, may ka na may freedom ka na sa Yun ang goal ko parang, yung lang, may perang napasok, tapos mag-left. Okay, so parang yung oras mo, malaya ka. Oo. Ano ba ang mahalaga sa Edu? Oras o ang pera? Kung tatanungin ka lang, Oras, siyempre. bakit? Hindi mabibili ang oras. Tsaka hindi mo na maibabalik Oo. yung oras, Kahit no? gaano pa kumarin pera. Kasi ang pera, kahit mag-waldas ka ng 1,000,000, babalik siya. Kaya, enjoyin mo ang oras, sayang. Okay. Saka wag puro good time na kung ano lang. Relax lang. Oo. Lang, parang Chill lang. alamin mo yung parang i-improve mo yung sarili mo para sa mga bata at nakikinig habang nakikita mo yung sarili mo parang kung ano ginagawa mo. Isipin mo pag nasayang mo yung oras mong yan, pagtanda mo, at wala pa rin nangyari sa buhay mo, iisipin mo sigurado yung oras na sinayang mo. At pag naalam mo yun, sigurado, manghihinayang ka. Okay. Masakit yun.